The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Iginiit ng International Criminal Court na pinangangalagaan nila ang kalusugan ng lahat ng kanilang detainees, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos punahin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte at abogadong si Nicholas Kaufman ang ICC dahil hindi raw sila naabisuhan agad tungkol sa kondisyon ng dating Pangulo. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Duterte. Ibinunyag ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice President Sara Duterte at legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na nalaman nilang isinailalim ang dating Pangulo sa laboratory test para sa cranial at brain injury matapos daw mawala ng malay. Sabi ng kanyang kampo, hindi sila sinabihan agad ng International Criminal Court tungkol dito. Kaya kinukwestiyon nila ang kakayahan ng ICC na tiyakin ang kaligtasan ng dating Pangulo. Ultimo, iniindang ingro na kuko ni Duterte at pangangailangan niya ng caregiver hindi raw agad matugunan ng ICC. Sabi pa ni Kaufman, pagod na niya ang dating Pangulo sa pagkakapiit niya at iniinda mga karamdamang may kinalaman sa kanyang katandaan, bagay na batid niya ng gobyerno. Panawagan ng bise sa ICC, itama ang anyay gross injustice sa ama. Sa pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, tumanggi ang tagapagsalita ng ICC na magkomento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. Sumusunod daw sila sa mga patakaran ng Rome Statute at international standards kaugnay sa consular access ng isang detained person na mahigpit daw na isinasagawa alinsunod sa pagpayag o hiling ng detainee. Tinututukan daw ng ICC ang physical at psychological well-being ng lahat ng detainee. Sabi ng DFA, professional, non-intrusive at respectful ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands at hindi ng sinasabing agents ng pamahalaan. Nilinaw rin ni ICC-listed counsel Attorney Gilbert Andres na legal at naaayon sa batas at international law ang pagbisita ng kahit sinong kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte kung pinahintulutan niya ito. At the end of the day, it's really the detainee who will determine that. Hindi po yung pamilya niya. Siya po yung subject po ng regulations at procedure po ng ICC. Sinabi rin ni ICC Assistant to Counsel at Attorney Cristina Conti, dapat alam ng mga Duterte at kampo nito na hindi nabubuyo ang ICC sa propaganda o public clamor at ang anumang impormasyon sa kondisyong medikal ni Duterte idinidiretso sa korte. I'm cautioning them against possible repercussions in the ICC case. Kung posibleng masilip ito ng ICC at kilalanin bilang interference in the case, the ICC frowns upon those kinds of activities. Kung meron man daw nagnanais na manatiling malusog si Duterte, ito ay ang mga pamilya ng mga biktima ng kanyang war on drugs. Lagi nilang panalangin ay matuloy ang trial at para matuloy ang trial, dapat buhay si Duterte. September 23, unang itinakda ang confirmation hearing ni Duterte pero ipinagpaliban ito ng ICC dahil sa hiling ng kampo ni Duterte na indefinite adjournment dahil hindi na raw siya fit na dumalo sa pagdinig. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.